Buhay pa pero inaanod na at napapalitan ng galit ang bukang bibig noon na pagiging matatag o resilient ng mga Pinoy. Sa gitna yan ng mga sakunang pwede sanang napigil ng mga proyekto kung walang kurakot. Nakatutok si Mark Salazar. Nakasanayan na ng mga taga Roxas District, Quezon City ang malubog sa baha. 3 beses pa nga kada taon sa mga nakausap ko rito sa Gumamela Street ng distrito. Sinisisi nila yan sa maling flood mitigation project na ito na nagpalala raw sa kanilang sitwasyon. Kasi po nung time, wala akong harang yan, mabilis lang umagos ng tubig. Eh ngayon, magmula nung sinabing sarahan yan, ayun ang tubig. Hindi na makalabas. Eh, mas matindi naman po ng baha. Imbis na panagutin ang maling flood control project, natutunan na lang ng komunidad na ito kung paano mamuhay sa baha. Kailangan lang may bangka sa bawat isang grupo ng bahayan. Permanente na rin itong lubid nila sa mga poste para may kakapitan habang nag-evacuate sa rumaragas ang baha. At ang kanilang warning system gamit ang malalaking megaphone sa bawat kanto. Sanay na po kami. Awa naman ng Diyos, lahat ng kapitbahay namin dito, tulong-tulong. Wala naman hindi Pag dumating na yung rescue, yung mga amphibian boat, dinadala na sa school o dyan sa simbahan. Matagal na sa kasaysayan ng Pilipino ang resiliency o pagiging matatag ayon sa isang sociologist. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan tayo ang gateway sa Southeast Asia. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan yung unang takbo ng bagyo, tayo yung unang matatamaan. So for recorded history, we are really resilient. Even ang mga foreigners na nanirahan na dito, sabihin natin nakapag-asawa na ng mga Filipino, Filipina, nakikita nila na we are resilient and they too became resilient too. Nakalakas pa sa resiliency ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Ang paniniwala natin sa Poong May Kapal, sa Diyos, sa Bathala, na ito ay nagpapakita lamang ng isang mensahe na may kailangan tayong baguhin. Hindi rin bago sa mga Pinoy na idaan sa tawa at ngiti ang mga pagsubok. Pero sabi ng ilan ngayon, nakakasawa na. Lalo kung hindi naman acts of God, kundi kasakiman ng mga tao ang dahilan ng tinitiis nilang sakuna. Resilience does not mean na papabayaan lang natin na matalo tayo. Hayaan mo na, dadating ulit yan. Ang resilience kasama rin dito yung malaman natin kung sino ay pananagutan sa mga bagay-bagay na supposed to be dapat ginawa. Sabi ni Dr. Christopher Berse ng UP National College of Public Administration and Governance, idinidikta ng batas sa gobyerno kung paano tayo magiging resilient, kaso hindi naman sinusunod. Ang goal natin is that as we spend more on prevention and mitigation and preparedness, let's say sa baha, mas mababa na. So ibig sabihin, mas kukonti yung kailangan ayudahan. Pero tila baligtad ang ginagawa para umasa tayo sa mga politikong namumudmud ng ayuda. Kung ganyan, ay hindi masasabing resilient tayo. Ang mga disaster naman din talaga ay pwedeng gamitin, no, bilang bahagi ng politika. Kapag mas resilient na yung mga communities natin, mas kukunti na lang dapat yung mga kailangan o kakailanganin na ayuda. Nakagagalit ang flood control scandal, pero sa pagputok nito, parang baha rin, hindi mapigil ngayon ang paniningil ng tao sa pananagutan. Sana nga hindi humupa ang galit na yan. Hindi ito katanggap-tanggap at dapat ay talagang ang mga tao mismo ay magumpisang mag-monitor, maningil, no, kung ano yung dapat na ibinibigay na serbisyo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.